Ating po mensahe ngayon ay ang paggamit po ng pera ng iglesia, paano natin gagamitin ng nalilikom na pera ng iglesia at kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa paggamit ng pera ng iglesia. Kaya ito po ang ating bibigyan pansin sa hapong ito, mga kapatid. Ito po ang ginagawa natin, gagawin natin mamaya, di ba? Tayo magbibigay sa kabangyaman na iglesia. Yung bawat binibigay natin ang bawat isa ng mga miyembro sa kongregasyon na ito, yan ang bumubuo sa ating kabangyaman. So wala nang ibang paraan ng paglikom ng pananalapi maliban lamang sa ating ipinibigay tuwing unang araw ng isang linggo. Ito ay utos ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Tuwing unang araw ng isang linggo, yun ang araw na ito, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang wag nang gumawa ng mga bagal sa pagparian ko. Ang isang espesipikong dahilan bakit nagkaroon sila ng ambagan ay para makatulong sa mga kapatid na mahirap sa Jerusalem. Pero ito lamang ang magbabas natin sa bagong tipan na kung paano tayo ang isang local na iglesia ay nakakalikog ng pananalapihan. So dito po sa English, on the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come. Meron tayong inihiwalay. At ang basihan po natin ng ating pagbibigay ay kung paano tayo giniginhawa. Sabi, kung ano ang tas ng ating pamumuhay, yun din ang inaasahan ng Panginoon sa ating pagbibigay. Kung marami pong biyaya ang tinatanggap natin, ibig sabihin marami rin tayo dapat ibigay sa Panginoon. Kung tayo po hindi ganong biyaya, siyempre iba-iba ang tas ng ating pamumuhay, hindi rin inaasahan ng Panginoon na magbigay tayo tulad ng isang kapatid na mas malaki ang kanyang ginhawa, biyaya tinatanggap. So yun po makikita nating source ng pananalapi ng local church. Wala nang ibang paraan. Sa mga ibang denominasyon, meron silang pabingo, may ganon. Meron silang pabingo para kumita eh. Meron silang business, wala pa sa Biblia. Ang sa Biblia, yun lamang po ang bagan, every first day of the week, bawat linggo, ang pinanggagalingan ng kabangyaman ng iglesia. Yun po kabangyaman o treasury. Ang ibig sabihin po sa salitang Grego, thesauricho, to lay up, store up, o meron tayong iniipon, o para bagang nalilikom. So, sabi rito, a treasury storehouse, a treasure, ganyan. Yung isang kayamanang nililikom, ganyan. Yun ang treasury. So, meron pong scriptural authority para magkaroon tayo ng treasury. Yung mga bagay na nalilikom, sa mga bagay na binibigay natin every first day of the week, yan ang ating treasury. Yan ang pananalapi ng local church. So, meron tayong pananalapi. Dahil po naiipon natin tuwing linggo. Ang tanong, saan natin gagamitin yan? Doon po sa ibang mga denominasyon, kinukuha ng pastor yan. Sa atin hindi. Dahil meron pong pagkagamitan yan, ayon po sa banal na kasulatan. Trabaho ng iglesia, local church, na ipangaral niya ang ebanghelyo. Yan ang ibig sabihin ng evangelism, yun ang pangangaral ng ebanghelyo. Yun ang pangangalat ng ebanghelyo. Para yung mga tao maligtas. Yun ang isang paunahing gawain ng isang local church. So, ikalat ang ebanghelyo, spread the gospel. Ito yung pangaral ng ebanghelyo. So, paano ginagawa yan? Paano tayo nagkakaroon ng pangangaral? Isang paraan ng pangangaral ay yung mangangaral. Kaya may tinatawag ng gospel preacher dahil na kanyang pangunahing gawain na ipangaral ng ebanghelyo sa mga tao. Ito sa 1 Corinthians 9 verse 14. Basahin natin sa ating Tagalog. Yung po English, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Yung nangangaral ng ebanghelyo ay mamuhay mula sa ebanghelyo kanya.
At ang tinutukoy doon ay trust treasury, lang naman po paraan ng paglilikom ng pananalapi. Ito ang ating mababasa. Gayun din naman, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kailang kabubuhay mula sa Ebanghelyo. So isang gastusin ng local church ay tulungan yung mga harap sa kanyang kabubuhay. Siyempre, wala naman siyang ibang paraan ng ikabubuhay niya, isang mga harap. Parang yung trabaho. Yung nagtatrabaho, sila may karapatan sa kanilang kikitain. Ganon din ang mga aral. Hindi sa mukhang pera yung mga aral. Pero kailangan din silang mabuhay. Dito sa Pangalawang Korinto, sa ikalabing isang kabanata, ikawalong talata, si Apostle Paul, hindi siya tumanggap ng support mula sa Corinth. Hindi pinapaniwalang sa bahaging ito kung ang dahilan. Pero doon sa susunod na kabanata, ipinakilala ni Apostle Paul, pati di siya tumanggap sa Corinto. Pero siya tinulungan ng ibang mga kongregasyon, basically taga Macedonia. Basahin natin. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 8. Aking ninanakawan ang ibang mga iglesia sa pamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo kanya. So hindi siya tumanggap ng support sa Corinth, pero yung mga kapatid galing sa Macedonia ang tumulong sa kanya sa verse 9. At nang ako'y kasama ninyo at nasa pangangailangan, ako hindi naging pasanin o pasanin sa kanino man, sapagkat ang aking mga pangangailangan ay tinususan ng mga kapatid na galing sa Macedonia. So yung mga churches sa Macedonia ang nagbigay ng pangangailangan kay Apostle Paul. So, pwede natin tulungan ang ibang mangaral sa ibang lugar. Katulad po ng ginawa ng mga taga-Macedonia na tinulungan nila si Apostle Paul sa kanyang pangangaral. Dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8, ito isang halimbawa ng isang local church ng taga-Thessalonica na naipangaral nila ang Ebanghelyo sa maraming lugar. Hindi sinabi sa atin ni Apostle Paul kung paano nila ginawa yun. Pero nagawa nila. Basahin natin. Sa unang kabanata, o chapter 1, ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa ikawalong talata. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon kayo. Hindi lamang sa Macedonia, na kung saan nasa ng Thessalonica, at Akaya, na kung nasa ng Corinth, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. So naikalat nila ang Ebanghelyo sa mga maraming lugar. Kaya na makarating si Apostle Paul sa mga lugar na yun, wala na kami kailangan sabihin kanya. Dahil ang mga tao doon ang tungkol sa Ebanghelyo. Ang isang pangunahing gawain ng isang local church ay pangaral ng Ebanghelyo. Pwede sinabi sa atin ng Diyos yung paraan. Kaya meron tayong kalayaan, piliin natin yung pinakamagandang paraan o yung paraan na available sa atin para may pangaral ng Ebanghelyo. Taon-taon, meron tayong gospel meeting. Usually, yun ay ginagawa sa Holy Week, this Thursday, Friday. Paano purpose ng gospel meeting? Para may pangaral ng Ebanghelyo. Yun ay isang paraan ng pangaral ng Ebanghelyo. Minsan, meron tayong mga tracts, yung pinamimigay natin, para may mabasa yung mga tao at makita nila ang Ebanghelyo para sila maligtas. O sa panatay, meron tayong radio program, at doon po ay binobroadcast ang Ebanghelyo para mapakinggan ng mga nakikinig. O house to house preaching. Makakato tayo sa bahay-bahay para mangaral ng Ebanghelyo. O pag-aaral sa mga tahanan ng mga tao o mga kapatid. Ngayon, sa panahon natin ngayon, meron bang nausong paraan sa Facebook o YouTube? Ipinapangaral ng Ebanghelyo. So maraming paraan. Sa ibang paraan na yan, nangangailangan ng gastusin ng iglesia. Diba, nagpapagawa tayo ng Bible tracts. May gastos yun. So, hinukuha yan mula sa church o treasury. Ngayon,
Hindi lamang po tayo, hindi lamang gawain ng iglesia na mga ipanganong ebanghelyo. May mga taong magiging ibang Kristiyano. Tulad natin, tayo naging Kristiyano, dahil pinangaral sa atin ng ebanghelyo. Hindi natatapos, no? Kailangan din tumibay ang mga pananampalataya ng mga tao na bautismuhan. Hindi lang na bautismuhan, tapos na. Kailangan din silang lumago sa kanilang pananampalataya. Yan tinatawag na edification, mula sa salitang edify, o pagpapatibay o paglago ng pananampalataya. Pinapatibay natin ang pananampalataya ng mga kapatid. Yun ay gawain ng iglesia. Hindi lamang tapos yung pinaptismo natin, tapos na. Hindi, pinatitibay natin ang pananampalataya ng bawat isa. Ito yung gano'n sa salitang Grego na oikodome, the act of building. Ito yung paraan ni kayo nagtatayo kanya. Pero ito yung ginamit sa paraan na talinhaga sa bagong tipan. Hindi naman tayo nagtatayo ng physical na structure, hindi. Kundi ang tinatayo natin ay ang pananampalataya ng bawat isa. The promotion of spiritual growth. Ang paglago ng ating pananampalataya. Gawain ng iglesia yan. So, tingnan po natin. Dito po sa Hebrews chapter 10, verse 25. Tingnan po ninyo, sa panghapon, kahit kakaunti lang tayo, okay lang yan. Ito'y paraan ng pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dito sa Hebrews chapter 10, verse 25, sinasabi rito na sumulat sa Hebreo, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Sabi sa atin. So, may mga kapatid na hindi dumarating, hindi lang pala ngayong panahon na ito nangyayari o kahit panahon pa nang naisulat po itong sulat sa mga taga-Hebreo. Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalo-lalo na kapag inyo nakikita na papalapit ng araw. Anong purpose ng ating pagkakatipon? Oo, tayo sasamba, pero ito yung paraan ng pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa. Hindi na makikita natin. Dahil sa ating pagtitipon, mayroong pangangaral, mayroong Lord's Supper ang ginawa natin kanina. Ano yung purpose ng Lord's Supper? Para huwag nating makalimutan na tayo po'y niligtas ng ating Panginoon. Kasi kuminsan, pagka yung mga hindi dumadalo, namamatay yung pananampalataya nila. Nakalimutan nila na once upon a time, namatay ang ating Panginoon para sa kanila. Di ba, mga kapatid? Dito po sa verse 9 ng 2 Peter chapter 1. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito, yung binanggit po doon sa mga naunang talata, ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nalinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Nakalimutan niya siya tinatawag ng Panginoon. Dahil hindi siya dumadalo, hindi siya lumalago sa kanyang pananampalataya. Kaya itong paraan, itong pagsamba, ito po ay paraan ng pagpapatibay ng ating pananampalataya. Hindi lamang tayo nagpupuri, nagbibigay lugod sa Panginoon. Ito rin ginamit ng Diyos para sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dito po sa Efeso, ika-4 na kabanata, ika-11 hanggang ika-12, may nilagay ang Panginoon sa iglesia ng layunin ay upang mapagtibay ang pananampalataya ng mga kapatid sa isang local church. Sabi pa natin, pinagkalooban niyang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista o mangaral, at ang iba'y pastor at maguro, upang ihanda mga banal sa paggawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay paglilingkod. Gawain paglilingkod, ganyan. Upang sa ganon, lumago ang katawan ng ating Panginoon. Tumibay ang katawan ng Panginoon. Tumibay ang pananampalataya ng bawat isa. So yun po ay makikita natin pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Kaya hindi po yung disiplina na ginagawa sa mga kapatid na nagkakasala. Minsan ito po hindi ganong ginagawa ng mga lokal na kapulungan, pero kailangan natin gawin kung kinakailangan. Dito sa una Korinto, 5
kabanata. Magsimula tayo sa 3. Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Hindi naman multo siya puzzle po. Lagi ibig sabihin, kaisa ko kayo, kanya. Yung sinasabi niya. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, inaatulan ko na gawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapag kayo nagkakatipon kasama ng aking Espiritu, at taglay kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ay ibigay ang kanyang tao kay Satanas, kawawasak ng laman, upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin, no? Bakit kailangan natin siyang ihiwalay? Para yung tao yun ay mapahiya. Mapahiya, iwalay natin siya mapapahiya. At mag-isip siya na iwanan niya yung kanyang pagkakasala upang siya maligtas sa araw ng ating Panginoon. Yun ay bahagi ng pagpapatibay. Para pag nakita ng mga kapatid yun, sila rin ay magkakaroon ng takot sa kailang sarili na hindi gumawa ng ganong klaseng kasalanan at maging tapat sa Diyos. Pag pinabayaan natin ng mga kapatid na nagkakasala, hindi tayo lalago sa pananampalataya. So yung church discipline, yun po ay bahagi ng pagpapatibay ng pananampalataya. Paano natin gagawin yan? Hindi rin sinabi ng Panginoon yung mga detalye kung paano natin gagawin yan. Ang pagsamba, kaya meron tayong pagsamba, ito ay para sa katitibay ng ating pananampalataya. Pag nagkaroon ng mga pag-aaral, lectureship, yun ay para sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Meron tayong Bible class o Bible study. Sa umaga, meron Bible study. Yun ay pagpapatibay ng ating pananampalataya. Yung paggamit natin ng songbook para tayo mawit, yun ay bahagi ng ating pagpapatibay ng ating pananampalataya. Paano yung mga upuan? Para di naman tayo mangalay habang tayo sumasamba. Kung alisin natin ng upuan, pwede rin, pero nakatayo tayo. Bakit meron tayong church building? Para meron tayong lugar na pagtitipunan. At ibang paraan na kung saan ginagawa ng iglesia sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Misa kailangan natin bisitahin ng mga kapatid sa kailang mga tahanan. Bahagi rin po yung gawain ng iglesia. So, maulang dalawang bagay na nakita natin. Ginugugol natin ang pananalapi ng iglesia, number 1, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pangalawa, sa pagpapatibay ng mga kapatid. Pangatlo, excuse me, ang pangatlo, benevolence. Ano yung benevolence? Pag sinabi natin benevolent, ito yung taong matulungin, benevolence. So, benevolence ay patungkol sa pagtulong. Sino ang tinutulungan ng iglesia mula sa kabangyaman ng isang local church? Yun ang mga nangangailangan mga kapatid. Needy saints. Yung mga nangangailangan mga kapatid ang tinutulungan. Pag sinabi natin nangangailangan, yun ay pangangailangan. Ito yung matter of life and death. Kailangan siyang maligtas sa kalagayan na yun. So, mga kapatid, ang tinutulungan. Ito yung kailangan natin tulungan ng isang kapatid pagka siya na isang Kristiyano, siyempre, hindi na niya kayang tugunan ng isang pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang normal na paraan. Dahil lahat ay nagtatrabaho, lahat tayo, kailangan tayo magtrabaho, utos ng Panginoon nyo. Ang sabi ni Pablo, kung ayaw magtrabaho, huwag din kumain, kanya. So, kailangan tayo magtrabaho. Pero minsan, dumarating ang pagkakataon na yung ating kakayahan, siyempre, nag-aanapoy tayo, hindi kayang tugunan ng isang pangangailangan. Diba, nagkasakit ng isang kapatid. At hindi na niya kayang magpagamot sa kanyang sakit. Pwede tulungan ng iglesia yun. Pag nagkaroon ng pagtaggutom ng isang kapatid, wala nang makain. Pwede tulungan ng iglesia yun. Pag nagkaroon ng bagyo, nasira yung tahanan ng kapatid, pwede tulungan ng iglesia yun. O nagkaroon ng pagbaha, na wala na makain ng isang kapatid, pwede tulungan ng iglesia yun. Yun ay isang pangangailangan na hindi na kayang tugunan ng isang kapatid. Halimbawa, pag nagkaroon ng baha, para mag-ana po ito. Wala kang pera. Wala kang makakain. Pwede tulungan ng iglesia yung mga kapatid na yun. So, yung mga kapatid lang, may mga turo o ginagawa ng mga denominasyon na tinutulungan nila yung mga
hindi ka aanib sa kanila. Para lang makumbisi na sumali sa kanila. Walang kwenta yun. Kung ang isang tao ay nagpapautismo sa Ebanghelyo, dahil tinulungan natin siya mula sa kabangyawan, hindi natin alam bakit siya sumunod. Baka sumunod na siya dahil tinulungan natin siya. Hindi dapat ganon. Kaya ang susunod dahil kayo sumasampalataya. Regardless kung ano yung circumstance. Sumasampalataya ka, so ikaw na nagpabaptismo. So basahin po natin ang mga talata. Dito po sa Corinto, chapter 1, 16 verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints. Yung ambagan ay para sa mga banal. As I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. So ito na ituro ni Pablo yung paraan ng pagliliko sa Galatia, sa mga iglesia ng Galatia, on the first day of the week, yung araw ng linggo. Let each one of you lay something aside. Meron tayong inihiwalay mula sa ating kinikita, storing up as may prosper ayon sa ating giniginawa, that there be no collections when I come. Itong collection na ito ay binigay sa mga kapatid sa Jerusalem. And when I come, sabi ni Pablo, dahil wala siya sa Corinto, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. Kung sino yung pinili nyo kanya, siya magdadala ng inyong tulong sa Jerusalem, sabi rito. But if it is fitting that I go also, they will go with me. So dito sa talatang ito, sinasabi, dadalhin na inyong kaloob sa Jerusalem. Bakit? Dito sa talatang ito, sinabi kung bakit. Pero dito sa Romans chapter 15, napatungkol din sa parehong pangyayari dahil sila'y dukha. Sobrang silang dukha kanya. Hindi na nila kayang tugunan ang kailang mga pangangailangan. So nagkaroon ng isang pasamantalang tulong. Dito sa Romans 15 verse 25, but now I am going to Jerusalem to minister to the saints, para maglingkod sa mga banal. For it pleased those from Macedonia and Achaia, between the low provinces of the Roman Empire, to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. So bakit sila tutulungan? Dahil sila dukha. Masyado silang mahirap. Kailangan din nilang pasamantalang tulong. Ganyan. At saan galing yung pera yun? Galing doon sa Corinto, yun ang Achaia. At sa pangalang Corinto chapter 8 and 9, galing sa Macedonia. Yung mga churches sa Macedonia ay nagpadala ng tulong sa mga kapatid na dukha na nanganganahan sa Jerusalem. So ito yung mga kapatid na may pangangailangan, mga dukha. Makita rin po natin sa Acts chapter 11, verse 28, nagkaroon ng taggutom sa buong sanglibutan. Pagka binabasa natin yung buong sanglibutan, hindi kasama Pilipinas dyan. Yung sinulatan ni Lucas, ang kinikilala ng sanglibutan, yung Roman Empire lang. Kasi wala na paglampas doon sa boundary ng Roman Empire, hindi nila alam sa labas doon. So, ito ay kanya sa buong sanglibutan, yung Roman Empire. So, nagkaroon ng tagutong sa kinikilalang sanglibutan sa panahon na yun, na nangyari sa panahon ni Claudius Caesar. Ito ang dahilan na naniniwala tayo na walang may katiyakan ng Biblia totoo. Dahil meron talagang Claudius Caesar. Isa sa mga hari sa Rome. Meron talagang gano'n. So nagkaroon ng taggutom sa panahon niya sa buong sanglibutan. Ito yung napag-alaman nila sa pamagitan ng isang propeta na ang pangalan ay si Agabus sa English. So ang ginawa ng mga kapatid sa Antioquia. Basahin natin, tuloy natin. Yung mga kapatid sa Antioquia, yung church sa Antioch, then the disciples, each according to his ability, katulad ng ating ginagawa sa ambagan, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. Nagpadala sila ng tulong. Kanino? Sa mga kapatid. Pag nag-iisip tayo, ito'y tagutong sa buong sanlibutan eh. Ang isang katanungan na pwede pumasok sa ating kaisipan, wala bang mga hindi kristyanong
nangangailangan noon, meron. Mas marami pa nga hindi Kristiyano sa mga Kristiyano, di ba? Pero bakit Kristiyano ang tinulungan? Ba't din na tinulungan, hindi Kristiyano? Pumapasok tayo sa inference na dahil nila ang pinag-utos ng Panginoon. Hindi obligasyon ng Iglesia ang hindi Kristiyano. Ang obligasyon lamang niyang tulungan, ang mga Kristiyano dito maniwalang, kanina sila nagpadala ng tulong sa mga kapatid na nananahan sa Judea. At ipinadala nila sa kamay, sa mga matanda, sa kamay ni Barnabas at ni Saulo o si Saul na naging Pablo later on, mga kapatid. So, yun na makikita natin. Pagka pinag-uusapan ay kabangyaman ng Iglesia, ang tutulong doon at tinutulungan ay magkapatid lamang. Pero sa insertion na pera, kung meron kang pera, meron kang sobrang pera, kapatid, hindi mo tulong kahit sino. Pera mo yun eh. Pero pag ito ay kabangyaman ng Iglesia, yung nalilikop natin yan, yun ay limitado lamang ang pagtulong sa mga nangangailangan mga kapatid. Kahit nasabihin natin, pwede natin tulungan ang mga di kapatid, hindi natin kayang gawin. Sa dami ng mga taong nangangailangan, paano mong gagawin nyo? Kung minsan nga, kapatid na nangangailangan, mahirap pa natin tulungan. Eh, lalo pa yung hindi Kristiyano, mas marami yun. Pero ang sinasabi ng Bagong Tipan, ang tinutulungan ay mga kapatid. Wala tayong mababasa na local church ay tumutulong sa mga di kapatid. So, makikita natin ang gawa ng Iglesia, tatlo lang po yan. Yan lang po ginugugol yung perang yan. Wala lang iba. Dahil yan lamang ay ang pinag-uutos sa atin sa Bagong Tipan. Sa pangangaral lang ng Ebanghelyo, sa pagpapatibay ng mga kapatid, at pagtulong sa mga nangangailangan mga kapatid. Yun lang, wala na. Kaya nga yun lang ang ating ginagawa. Yun lang ang mapapasya natin. So, punta tayo sa isang mga katanungan. Sino yung tutulungan, maaaring suportahan ng Iglesia? Yung local chief preacher. Tulad na nakita natin kanina. Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Kasi wala naman silang ibang pangyagalingan ng kanilang kabubuhay, kundi sa Ebanghelyo, mas sila nagtatrabaho. Sila yung full-time na nangalang Ebanghelyo. So, pwede suportahan ng Iglesia yan. O kaya, yung mga preacher sa ibang kongregasyon. Si Apostle Paul ay tinulungan ng Iglesia sa Filipos. Sabi niya, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Ganyan. At tinulungan ng Iglesia sa Filipos, si Apostle Paul mula sa kabangyaman ng Church sa Filipos. Yung mga elders, wala pa tayong mga matanda, pero pag meron na tayong matanda, pwede rin sila suportahan. Tingnan nyo. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Pag sinabing honor, hindi lang respeto yun, kundi bayad. Especially those who labor in the word and doctrine. Kasi paano natin nila ang bayad yan? Yung susunod ang talata. For the scripture says, you should not muzzle an ox while it treads out the grain. Yung, pag gumigiling yung baka, hindi mo binubusalan kanya eh. Pwede siyang kumain, doon siya ginigilingan niya. At sabi niya, and the laborer is worthy of his wages. So yung nagtatrabaho, may karapatan sa bayan. Ganoon din yung elders kanya. Pwede rin siyang tulungan ng iglesia. Pero pagka tinitrain pa lang natin ng isang tao para maging maaral, hindi natin babayaran yun. Wala tayong mababasag sa gano'n. O kaya, kung meron tayong Bible study ng mga bata, ngayon wala, dati meron. Yung mga bagay na kailangan ng mga bata sa paghahanap ng Biblia, pwedeng kasusag ng iglesia, pero hindi pagkain nila. Yung pagkain nila, obligasyon niya ng mga magulang nila. So yung mga Biblia, halimbawa, yung mga pinagsusulatan nila, pwedeng bayaran niya ng iglesia, pero hindi pagkain nila. Yun ay yung obligasyon ng kailang mga magulang. O kaya, yung pagkain sa casual meeting, hindi gawain ng iglesia magpakain. Kaya yung pagkain na pinapakain natin sa mga kapatid at pagbisita,
sa gasoline, ito'y galing sa individual na pera ng mga kapatid. Hindi natin ginagamit yung pera galing sa church treasury dahil di gawain ng iglesia yan. Ang gawain ng pagpapakain ay gawain ng individual. Ang tinatawag ng hospitality. So, ito'y gawain ng mga individual na Kristiyano. Pwede natin sila pakainin sa ating mga bahay-bahay. Pero, malayo yung mga bahay natin. So, dito na natin pinapakain. Pero, yung pera ay galing sa individual na Kristiyano, hindi galing sa church treasury. Yung mga social activities, mga games, palaro, hindi gawain ng iglesia yun. Kaya kailanman wala tayong gano'n. May mga palarong tayo, ganyan, paligsahan, kasiyahan. Hindi gawain ng iglesia yan. Ang gawain ng iglesia, spiritual lang. Para tayo makarating sa langit. So yung mga social band, mga banding, hindi gawain ng iglesia yan. Ang ating banding ay spiritual. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Hindi social. Pag nagkaroon tayo ng social bonding, napapalapit lang tayo sa isa't isa, pero hindi naman lumalang ang ating pananampalataya. Kung minsan nga, mamabaliktad pa yung epekto nun. Pagka ginagawa natin yun. So, hindi yan ginagamit sa mga ganung bagay, mga kapatid. Social activities, wala tayong mababasa tungkol sa ganung mga bagay. Ngayon, kumisan, may mga kapatid na hindi naman mangaral, na patayo sa harap, mangangaral sila. Kailangan mo natin sa bayaran. Hindi. Bakit natin sila babayaran? Kaya binabayaran yung mangaral dahil pangangailangan ng mabuhay dahil wala sa trabaho. Pwede rin magtrabaho sa mangaral, pero yung panahon na gagamitin niya sa paggawa ng mga sermon, pagbisita sa mga kapatid, sa mga ibang tao, mga limitado lang yun. Kaya yun ang prinsipyo na sinusuporta ng isang mangaral para yung buong panahon niya maibibigay niya sa gawain ng pangangaral. So, hindi babayaran yun. Yun ay paglilingkod ng mga kapatid. Ang tayong pwedeng bayaran ng iglesia, yung mga mangaral, yung mga elders, o yung inibitin natin mangaral na nagturo sa atin. Outside that, wala pong obligasyon na bayaran ng local church. So, punta tayo sa conclusion po natin, nagsila natin siya, ang church treasury ginagamit para gawin ng iglesia ang gawain niya sa pangangaral, pagpapatibay, at saka tinatawag natin pagtulong sa mga nangangailangan mga kapatid. Yun lang. Sa labas ng tatlong yan, hindi natin pwedeng gamitin ang pera ng iglesia na hindi tayo namalabag sa banal na sulatan. So yung para malaman lang po natin, ito ang dahilan bakit tayo may church treasury at sa natin gagamitin ang church treasury, mga kapatid. So ito po ang ating mensahe sa hapon ito. Sana po yung nakatulong sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Tayo po yung sa koneksyon.